Sabi na nga ba extended eh. Napatigil si Mariel sa inislay sa kusina pagkarinig ng announcement ng cabinet secretary. Nakatanaw siya sa anak na abalang naglalaro sa sala katabi ng daddy nito. Matamang nanunood ng anunsyo sa TV. Tahimik, nakahalukip-kip ang mga braso at nakakunot ang noo. Gaya ng inaasahan ng marami, sa halip na malift ng April 14 ay extended ang Luzon-wide lockdown hanggang sa katapusan ng buwan. See? I told you di ba? Hindi pa nila pwedeng i-lift ang ECQ basta-basta hanggat wala pang mass testing. Muling sambit ni Mariel. Problema nga lang yan. Marami lalong mamumulubi. Buti nga sana kung lahat maaabot ng tulong ng gobyerno. Sagot ni Darwin. Tsaka kita mo ang dami ng medical frontliners na na-infect. Padami din ang padami ang namamatay. Kung nasa Manila tayo, baka isa ka na sa nahawa. Baka pati kami ni Junior meron na. Hindi na kumibo si Mariel. Nanahimik na lamang siya upang maiwasan na ang diskusyon nilang mag-asawa hinggil sa bagay na yun. Ay Han, pakitignan-tignan mo nga muna tong pinapakuluan ko ha. Mukhang tuyo na yung mga nilaban ni Manang eh. Ako nahango ng sinampay. Pumanaog na si Mariel at pumunta sa likod ng bahay. Bitbit ang hamper, isa-isa niyang hinango mula sa sampayan ang mga natuyong damit nilang mag-anak. Sa tindi ng sikat ng araw, wala pang tanghali ay tuyo na ang mga sinampay. Sa di kalayuan, hindi niya pansing nakatingin sa kanya ang binatang si Renante habang nagtatalop ng Indian mango. Nakashort lamang ito dahil sa init ng panahon at nakatambay sa ilalim ng puno. Habang nagpapatingkayad si Mariel sa pagkalas ng mga sipit at hangir sa mataas sa sampayan, ay hindi maiwasang mapagmasdan siya ng binata. Nabighani na naman at nawala sa sarili ang binata sa manipis na suot ng mistisang misis ng kanyang amo. At tila may pilit inaaninag to kahit alam niyang imposible. Kahit medyo magulo ang pagkakaipit ng buhok ni Mariel, ay kay ganda pa rin itong pagmasdan. Naniningkit ang mga mata nito at tila nagbablush ang kutis sa tindi ng sikat ng araw. Kaya't manaka-naka nitong itinatabo ng kamay sa mga mata upang protektahan yun sa nakakasilaw na liwanag. Napangisi si Renante habang pumapangas ng mangga at pinapanood si Mariel na sinupin ang kanyang mga sampay. Marahil ay di nito pansin na kauuwi pa lang nila sa Batangas noon, ay nakakupit na siya ng isang pirasong itim na tela mula sa sampayan ni Mariel. Ang pinakaiingat-ingatang yaman ni Renante na halos gabi-gabi ay katabi niya sa pagtulog. Feeling niya kasi ay parang katabi na rin niya ang misis ng kanyang amo na matagal na niyang kursunada. Dagitla si Mariel nang sa pagpihit niya ay bumangga siya sa harapan ng isang lalaki at halos mabitawan niya ang kanyang bitbit. Medyo bulag pa siya sa ilang minutong pagkakatingala sa matinding liwanag kaya't di niya agad napigurahan kung sino ang kanyang nakabanggaan. Renante, ikaw pala. Ginulat mo naman ako. Kahit patinuring na niya itong hindi ibang tao sa kanilang pamilya, nakaramdam pa rin si Mariel ng pagkakaasiwa nang halos yakapin na siya nito sa sobrang lapit ng binata sa kanya. After all, lalaki pa rin to. Napansin niya ang butil ng pawis mula sa patilya ng binata pababa sa leeg at dumadausdos sa kayumangging katawan. Agad niyang itinaas ang tingin sa mukha ni Renante na nakangiti sa kanya. Bagya siyang dumistansya at iniharang ang bitbit na lupero sa kanyang harapan. Si Renante naman ay ilang sandali nang nakakatayo sa likuran ni Mariel. Sa pagkakaabala ay hindi na nito napansin ang paglapit ni Renante. Kaya't ganoon na lang ang gulat ni Mariel sa kanyang pagpihit. Sorry ate, nagpukuha ka kasi ng dahon ng sili, di ba? Eto na
Amin yung basket, tulungan na kita. Hindi na rin, ante. Kaya ko naman. Sige, salamat ha. Kahit hirap ay pilit inabot ni Mariel ng isang kamay ang bungkos ng talbos mula kay Renante. At dumiretso na sa loob ng bahay. Bago umakyat ang hagdan ay muli nitong nilingon ang binata. Oy, magdamit ka nga rin, ante. Baka mapulmonya ka niyan. Biro nito sabay ang matamis na ngiti, tsaka tuluyan ng pumanhik. Pinagmasdan ni Renante si Mariel habang umaakyat ng hagdanan. Ang makurubang balakang nito at ang salitang paghakbang ng mga binti nito. Ay, swerte talaga ng mister nito. Sana ko rin. Mahinang bulalas ng binata habang nakamasid. Kinagabihan, kauuwi lang ni Renante nang may maulinigan siyang may hinang hagigikan. Nawili ng pagtambay sa katropa ng ilang bahay lamang ang layo mula sa kanila, kaya't halos maghahating gabi na tong nakauwi. Mabuti na lamang at walang napadaang nagrorondang tanod o mobil ng pulis, kundi yari siya sa kanyang tatay kapag nadampot siya sa paglabag ng curfew. Katatrang ka lamang ni Renante ng gate at ikinadena na ang kanyang bisikleta sa barandilya ng beranda. Papasok na sana siya ng bahay nang sa kapayapaan ng gabi ay may mahihinang boses siyang narinig, kaalinsabay ng huni ng mga kuliglig. Ano ka bahan? Mahal na araw, bawal kaya no? Pabulong na tugon ni Mariel. Martes pa lang naman pwede pa yan. Pabulong na sagot din ng mister. Galing sa itaas ang boses sa bandang bintana ng masters. Napangiti si Renante. Hindi man niya gaanong naiintindihan ng malinaw ang usapan. Batid niya sa tono na may kung anong hindi pangkaraniwan sa taas at hindi niya sasayangin ang pagkakataon na ito. Sa halip na magtungo sa loob ng bahay, ay maingat na humakbang si Renante papunta sa harap ng bahay. Nilingon ang bintana ng kwarto, ngunit sa kamalasan ay nakasara yun. Balak pa naman niyang lundagin ang balustre upang akyatin ang balkonahe. Hindi agad nawala ng pag-asa. Umikot si Renante papunta sa gilid ng bahay. Kabilugan ng buwan. Gabay ang liwanag mula sa kalangitan, ay bumaybay siya paliko ng bakuran. Magaan ang kanyang mga hakbang. Iniiwasang makatapak ng bagay na lilikha ng kaluskos. Laking tuwa ni Renante nang mabungarang nakabukas ang bintana sa gilid ng kwarto. Luminga si Renante sa paligid upang humanap ng maaaring tuntungan. Ngunit mababa ang bangko. Hassle naman kung kukuha pa siya ng hagdanan sa bodega. Napalingon siya sa puno ng mangga sa gilid. Tamang-tama ang level ng mga sanga sa bintana at madali siyang makakapagkubli sa mga dahon nito. Wala nang sinayang na sandali si Renante. Iniwan niya ang tsinelas sa lupa at ekspertong inakyat ang puno. Nakahanap siya ng magandang pwesto sa matibay na sanga. May mga dahon na nakatabon sa kanya. Nakatulong din na itim ang kanyang t-shirt, kaya't hindi mo mahalata ang kanyang pagkukubli sa kadiliman ng paligid. Itinukod niya ang isang binti sa kabilang sanga bilang suporta habang inaaninag ang loob ng madilim na silid. Ilang saglit din na nag-adjust ang kanyang mga paningin bago niya napigurahan kung ano ang meron sa kwarto. Napamura na lang ang binata nang mabungarin niya si Mariel. Habang nakasampa sa mister at tila hindi maipinta ang aliw sa kanyang magandang muka. Sa kadiliman ng silid ay tila kumikinang sa liwanag ang kaputian ng kutis nito, na tila wala na sa katinuan sa pagtugon sa pangangailangan nilang mag-asawa. Nang gabing yun, halos hindi kumurap si Renante. Parang nabato-balani at walang gustong sayangin na sandali. Hindi niya akalaing ang mahinhin at sopistikadang babaeng hinahangaan niya ay iba pala pagdating sa kama.
Nakaimprenta na sa isip ni Renante ang gabing yun. Hinding-hindi na niya marahil malilimutan pa ang imahe ni Mariel. Imaheng lalong nagpaigting sa kanyang pangarap sa isang nakaw na sandali kasama ang misis ng kanyang amo. Kung may pagkakataon lang, si Mariel sana ang gusto niyang maging una niyang karanasan. Lumipas ang mahal na araw. Walang palaspas, walang sinakulo, walang pabasa, walang bisita iglesia. Sa bahay lamang nanatili ang karamihan at sa TV na lang nanunood ng misa. Kahit simple lang ay naisipan pa rin ng mag-asawang maghanda ng kaunti upang may mapagsaluhan sa Pasko ng pagkabuhay. Madaming ang nyug, wala namang kudkuran. Paano tayo magbibiko niyan? Ba't di ka na lang kasi bumili kanina sa palengke? Ang alam ko kasi may kudkuran kami dito eh. Hindi ko naman alam na nasira na pala. Teka, sasaglit ako kay Joel, baka meron. Pagdating kila Joel, ay agad na siyang dumiretso sa loob ng bahay. Pre, pairam nga muna ng kudkuran nyo. Tawag nito habang papasok ng screen door. Ngunit walang sumagot. Walang tao sa sala. Wala ding tao sa kusina. Paalis sa sana siya sa back door. Nang magulat, nang maasumpungan niya si Erica na patungo naman ang kusina. Pili itong sumalubong ng halik sa kanyang pisngi habang humahagikik. Hi Ninong! Agad napalinga si Darwin sa paligid sa pag-aalala na may makakita. Ikaw talaga Erica, halika nga. At hinatak nito ang dalaga patungo sa loob ng bahay. San tatay mo? Sa niyugan, nagbubuhat ng niyog, may biyahe yata. Sagot nito habang nakasandal sa kitchen counter. Napaka-inosenteng tignan ng dalagang inaanak sa suot itong oversized t-shirt at bedroom slippers. Parang kailan lang, ay munting paslit lang to at madalas niyang buhatin. Ngayon ay dalagang-dalaga na to at namumukadkad ang kagandahan. Halata sa kanyang suot ang pagkadalaga nito. Bakit Ninong? Usisa ni Erica. Napailing ang ulo ni Darwin sa pagkakapako ng tingin sa dalaga. May kudkuran kayo ng buko, di ba? Hiramin ko sana. Nasira na pala yung sa amin eh. Pili ang napangisi si Erica sa reaksyon ni Darwin. Sa halip na sumagot, ay umakap siya dito at inilapat ng gusto ang kanyang muka. Erica, ano ba? Yung hinihiram ko. Asiwang sagot nito, tsaka siya marahang kumalas mula sa kanyang pagkakalingkis. Napaismid ang talaga. Tumalikod sa kanyang ninong tsaka yung buko. Isa-isa nitong binuksan ang mga pinto ng bottom kitchen cabinets upang hanapin ang pakay ni Darwin. Sa pagkakayo ko ni Erica, ay hindi maiwasan ni Darwin na mapasulyap sa dalaga. Napatulala na lang si Darwin. Bigla niyang naalala ang nangyari sa kanila noon sa CR sa bakuran. Tumayo na si Erica. Bit-bit ang hinihiram ng ninong at inilagay yon sa counter tsaka muling lumapit sa kanya. Pangkayod Ninong? Ako, kailan kaya ulit? Miss ko na eh. At unti-unti niyang nilapit ang sarili kay Darwin at yumakap. Hindi nga siya nagkamali. Halos mawala sa sarili si Darwin at hindi makakilos sa pangaakit niya. Hindi makakapagkaila. Gaya ng lagi niyang sinasabi, lalaki lamang to at bibigay din ito sa kanya. Pinipilit naman ni Darwin magtimpi, ngunit sadyang mahirap paglabanan ng kahinaan. Pwede ba ngayon na? Kahit di mo pa birthday. Miss na kita eh. Malambing na tono ni Erica. Dumapo ang halik ni Erica sa gilid ng leeg ni Darwin. Bumaybay paakyat sa panga, papunta sa mga labi nito. Agad namang tumugon si Darwin na tila nakalimot na mali ang lahat ng yun. Ang laki ng panghihinayang ni Erica nung nakaraan. Kung bakit di pa niya tinuloy ang pangaakit dito. Kung bakit pa siya nagpakipot. Bala kasi sana niyang sa birthday pa ng kanyang ninong muling magparaya. Mali ang kanyang diskarte. Ngayon ay hindi na niya palalampasin ang pagkakataon na muling makasama si Darwin ng sila lang.
Ngunit kung kailan naman akala niya'y napasuko na niya to, ay muli na naman siya nitong tinanggihan. Tama na, Erika. Nag-usap na tayo dito, hindi ba? Hindi ito pwede. Humihingal si Darwin at kinakabahan. Muntikan man ay inipon niya ang lakas upang magpakatatag sa patibong kahit napakahirap. Mahal na mahal niya ang asawa at ayaw niyang makagawa pa muli ng pagtataksil dito. At mali din na muli pa niyang pakialaman ang anak na dalaga ng kanyang kumpare. Soli ko na lang to, ha? Dinampot ni Darwin ang hinihiram na bagay at dali-dali nang umalis. Sininang na naman. Lagi na lang sininang. Maktol ni Erika habang tinatanaw ang motor ng ninong palabas ng kanilang bakuran at padubog tong napatakbo paakyat sa kanyang silid. Lingit sa kaalaman ng magninong. Ay kanina pa may nakamasid sa kanila mula sa labas ng screen door ng kusina. Abangan po natin ang susunod na kabanata.